Hello po mga kababayan, balik na naman po tayo. Pag-usapan lang po natin or balikan natin yung nangyaring Blue Ribbon hearings po kasi talagang si Senator Marcoleta ay dumating na handang-handa. Alam po niya ang ins and out ng kanyang iniimbestigahan at yung pong mga sagot na kumbaga yung pinapahaba, yung naging kaugalian nila dyan na imbis na sagutan lang ng yes or no ay papahabain pa, hindi po umuobra yan. Ngayon po, siyempre ang tinamaan dito, binanatan din ng COA. Natural, tinamaan lalo dito ang DPWH Secretary ni Bongbong Marcos na si Bunuan. Alam po ba ninyo, sinabi rin niya, ay nagbigay na rin siya ng pasabi, kumbaga, sa DPWH na siya ay manghihiram ng equipment para sila ay makapag random check. Yung last time na i-upload natin na sabi niya, kung gusto nyo, ipa-random check natin. Ngayon mga kababayan, makikita din nila or mayroon din siyang sinabi na yung mga congressmen na mahilig humingi o mag-request ng pondo, makikita daw po nila yan at sinabi sa atin kung papaanong paraan. Ito po naman si BBM ay paikot-ikot siya, di ba? Turo siya ng turo. O ito, na ghost project dito. O ito, substandard. O ito, hindi nililinis ang river. Kaya lang, may nagrereklamo, bakit daw panay sa Bulacan, meron din namang issues daw sa Bicol. Ngayon mga kababayan, ang ano ko lamang po dito kay BBM, matagal na po nating sinasabi yan. 2024 pa po, nung na-fact check ka ng Mother Nature, na pinagmalaki mo yung 5,500 flood control, noon pa lamang po maingay na po ang tao, kasama na yung kapatid mo na sinasabing gumagastos ng 1 billion per day. At yan po ay hanggang ngayon pinapatotohanan na gumagastos ng 1 billion per day. Pero si VP Sara, na yung 600 something million niya na confidential fund, yun ang buong pondo niya, ay doon po kayo naka-focus. To the point na pina-impeach si VP Sara dahil dyan sa akusasyon ng 600 something million na confidential fund. Ulit-ulitin natin yan, confidential fund na hindi naman pwedeng apelwanag ni VP Sara. Ngayon mga kababayan, head will rules at that time, 2024 pa. Sinong narinig natin courtesy resignation ka? Sino lang nawala? Di ba? So mga kababayan, ang concern ko dito sa paikot-ikot ni Bongbong Marcos, sure, ina-appreciate natin yan. Pero hindi ka ba pwedeng mag-delegate? Kailangan po bang ikaw mismo ang pumunta dyan, magtuturo at magdudurog ng simento? Ang ano ko po dito ay baka ma-warningan yung mga taong culprit talaga at magpulasan sila at wala na kayong mahuli. Katulad po nung sinabi mo, nung 2023 ba yun? Sona mo, nabilang na ang mga araw ng mga smuggler. Nasaan na po sila? Sino pong nahuli? Ngayon naman, sinasabi mo ito, ay bakit ganito, project dito, project doon, na hindi naman maganda ang pagkagawa or ghost project pa. Marami po tayong nakita niyan. 2024 pa, uulit-ulitin natin yan. Ang daming mga kababayan natin nagpo-post. Nakita ko pa, alalang-alala ko pa, nare-remember ko pa, yung sa Bicol, yung habang tumataas ang baha, naririnig ko po yung sigawan. Sa video not literal na nandun ako. Nagsisigawan po ang mga kababayan natin na halos inaanod na ng baha, takot na takot sa baha. Noon pa po, last year pa po kami nag-iingay sa inyo.
Actually, mga kababayan, si Bongbong Marcos, alam na niya na nakakakuha siya ng maling ng faking informasyon. Yet mga kababayan, itong mga vloggers po ang pinupunterya. Diyon pa lamang po, bago siya magsona, alam na niya nakakatanggap siya ng mga false government project. Ito po, ipapakita ko lang kasi just in case na sabihin ninyong gawa ko lang ito. Ito. June pa po ito bago siya magsuna. Marcos reveals getting false accomplishment report of government project. Pero naghintay ka hanggang sa suna, saka mo binira sila ng binira. Di ba? Alam mo na, June pa lang eh. Oh. Sabi dito, even President Ferdinand Marcos Jr. is not spared from receiving false information, in this case, in the form of accomplishment reports on government project. Yan lang. Pinakita ko lang po sa inyo yan para sabihin ninyo ay baka sabihin niyo naman gawa-gawa ko lang yan na alam na niya. Sigurado po, alam na niya ito kahit bago mag-June pa. Imposible po na hindi niya alam. Siya po ang presidente. Nasa kanya po mga kababayan ang pinakamalaking Intel and Confidential Fund. Di po ba? Kung itong kaiikot po ninyo ay magre-resulta sa parang mawawarningan ninyo yung mga tao at magpulasan sila, mag-alisan sila dahil wala naman po silang na hindi sila pwedeng mag-travel dahil so far wala pa silang kasalanan dahil iniimbestigahan pa lang now. Di ba? Or wala pa yata hanggang sa Blue Ribbon pa lang eh. So mga kababayan, yun nga lang po ang problema dito. Nag-focus po kayo na sirain ninyo ang buhay ni Tatay Digong. Hindi man po sira yan, pero idinitay ninyo nang wala siyang kasalanan. Pina-impeach ninyo si VP Sara dahil lamang sa mga akusa ng mga congressmen na to. Dahil nagpa-quad kayo, nagpa-try-quad kayo, try-com kayo, na ang talaga lang naman, ang natamaan dito ay yung taong walang kasalanan. Nasaan po ang hustisya dyan? Now, anong mangyayari dito? Panay ang pakita ninyo. Ito si ganito, ito ganito bilyon ang nakuha nito sa itong mga kontratistang ito. Ito po ba? Kung sino man po ang malalakas ang loob diyan, baka tumakas na yung mga yan. Tapos makakalimutan na naman natin dahil magaling po tayo, mga kababayan, mapagpatawad, mahilig maawa at mahilig especially makalimot. Kaya po ito paulit-ulit ang ganitong klase. Taon-taon po namamatay ang ating mga kababayan dahil sa korupsyon. Parang baliwala na lang at tanggap na lang natin ito dahil nga po nasasanay na tayo. Dahil akala natin hindi tayo naaapektuhan. Hindi nyo ba alam na taon-taon po ay merong namamatayan? Hindi pa naman kailangang mamatay. Pero sa kawalang hiyaan ng mga nasa government, ninanakaw ang pera na para sa flood control. Panoorin po natin ito. Kung Marcolita or Senator Marcolita came prepared po talaga. Hindi umubra. Ay, nako po. Sana ito na po ang maging, kumbaga, dahilan. Kasi kung nakukumpara ko yung mga interview noon, ang mga hearing noon, wala eh. Mayroong
uy, merong nagtatanggol na agad, merong sides na agad. Lagi kong naaalala sinasabi niya, Senator Bato, hayaan mo na ang pag-iimbestiga at ang mga ebidensya ang magdala sa iyo sa resulta ng investigasyon mo. Sinabi niya yata yan kay Bunjing. Ito po. Let me begin by asking you, in executing all these flood control projects, did you ever, either your district engineers or regional district offices ever coordinated with the River Basin Control Office? Yes, Mr. Chairman. Let me explain it. Yeah. The answer Yes. is, the question is answerable by yes or no. There is a different... Have you ever coordinated with this obscure office called River Basin Control Office? I will explain to you why I'm asking this. It has a very, very significant relation to the subject matter of today's inquiry. Yes, Mr. Chairman. This River Basin Control Office was created by Executive Order 510. Kung nabasa po ninyo ito, sa Section 2, Paragraph B nitong Executive Order na ito pala yung mandato nitong maliit na opisinang ito, which is attached to the DENR. Together with the Department of Public Works and Highways and the National Disaster Coordinating Council, develop a national master plan for flood control by integrating the various existing river basins and developing additional plan for components as needed. Isipin po natin, kaya sabi ko po sa inyo kanina, kahit 100 river basin ang babanggitin nyo sa amin, until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office, walang mangyayari. Bakit po in the entire equation, in the entire continuum of this problem, bakit hindi man lang nagsasurface itong opisinang ito? Where is it? And why is it? Siya pala yung mayroong mandato. Ngayon lang natin nalaman. Hanggat hindi po kayo nagko-coordinate, hindi po kayo pala yung regulator eh. Meron pang isang executive order number 816. Sabi po niya rito, referring again to the River Basin Control Office. Whereas, sabi niya, the integration and harmonization of various government mandates and resources. Kasama na po kayong lahat dyan. In the provision of safe and clean water supply and effective flood control management for the entire country is emphasized in the medium-term development plan. Ang laki pala ng mandato nitong opisinang ito. Eh bakit po, Mr. Director General, did we invite the representative from this office? Kumbaga, yung palang pinaka susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng gawa ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na i-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan po ninyo ng coordination dito. Yan. Actually, Mr. Secretary, yung sinasabi mong strict guidelines, that's debatable eh. Kasi ito nangyayari ito, this is an open secret. Halimbawa, doon sa isang flood control project na meron ng feasibility study, may mga enterprising congressmen eh. They will request that these projects be implemented by the district engineering office. Dito naman po sa mga congressmen. Yung isa po na sinasabi niya kanina ay yung sinasabi nila na EO number 510 River Basin Control Office na hindi naman pala sila nakikipag-coordinate doon. So ito naman po kung paano niya sasabihin kung paano ginagawa ng mga congressmen ang kalokohan at kung paano mahuhuli or paano nila malalaman kung sino yung mga congressmen na yan na mahilig manghingi or mag-request ng pundo. Sa mga nakaraan GIA natin, makikita mo yan. For example, the project is budgeted for 500 million to 1 billion pesos. It will be divided into several small projects, say 50 million to 100 million each. Kaya makikita mo, as observed by the President,
Bakit ay kakanyang? Parehong 100 billion, 100 billion, 100. Para bang there are 2 or 3 or even 10 major projects, flood control projects na talagang ang para ba parehong-pareho yung cost eh. This is impossible. Kaya lang talagang binrake mo na dun sa ano eh. May break up na kasi. Kailangan talaga eh. Kaya pagpaparti-partihin na lang sa 100. Diba? Kasi ang Kuha niyo mga kababayan. Kunyari, sinasabi nila may limang flood control project. 5. Paano po nangyari na sa 5 na yon, kahit sa daliri natin, mayroong malaking project, mayroong maliit. 'Di ba? Mayroong malaki ang medium lang dito na pagkakagas yung kanilang pundong kailangan. Paano nangyari na kumbaga hinati-hati nila bawat isang project pari-pareho ang kanilang presyo? Paano nangyari yon? O di from the beginning plano na kumbaga nahati-hatiin na lang nila yung makukuha nila o ni-request nilang pundo. Hindi po ba? Anong tawag ninyo diyan? Sabihin natin, dito, hindi naman kailangan 100 million or 100 billion dito eh. Kasi maliit lang to eh. Pero kung ano nakuha ni ganito, yung malaki, yun din nakuha niya. Pare-pareho. O ano mo doon? Di pinagplanuhan nila, kumbaga, alam nila, hahati-hatiin na lang nila. Kisihuda. Parang ganon ang sinasabi dito. Dito, Secretary, alam mo naman ito eh. Para sa ganon, yung congressman, maibigyan nyo doon sa favored contractor. Magagawa natin ito. And we can prove this. Yan. Lagot kayo. This office will just ask, for example, from the Office of the Undersecretary for Planning and PPP Services, Yusek Cabral yata ito, sir. Your Honor, yes. Kapag na-request po ng Blue Ribbon Committee, sino-sino yung katakot-takot na mga congressmen na palagi na lang nagre-request ng funding sa nature. Dito po lalabas lahat ito. Nakikita po namin. And I'm sure the office will cooperate with the Blue Ribbon Committee. Dito po makikita natin yung napakahilig mag-request ng funding. Tama po ako, hindi? Yan. Tama po, Your Honor. But yung insurance company, kailangan habulin natin. Yes. So ngayon, mga kababayan, mayroon siyang paraan kung paano makita itong mahilig mag-request ng pundo mga congressmen. Lagot talaga kayo. Ngayon mga kababayan, dito naman siya nag-move on kasi ito po ay mga party-party lamang ng patsi-patsi na kinuha nating recorded dito, ni-record natin galing sa hearing kasi mahaba po kasi yun. So ngayon dito naman mag-move on sila sa insurance kasi mayroong mga substandard, merong mga ghost project, di ba? Di habulin nila ngayon ang insurance, kung may insurance man, yung mga kontratista na yun. Honor, yes. What will you do? Well, as soon as we are able to file all the necessary... How much does it take? The insurance company, sa experience ninyo, these are ghost projects. as soon as we are able to finally come up with the documentation, Your Honor, then I think... okay, for the record, Yes. kapag nakita natin na ghost projects, you will run after absolutely, Your the Honor. performance bonds Absolutely, yes, posted Your Honor. by this contractor. Yes, Your Honor. And to the Talag- question of Senator Bato, Talagang habulin po ninyo yan. Kasi lagi na lamang napapalusot. Natandaan ninyo sa sobrang dami ng mga sinasabi nilang mga smugglers. Na sinasabi nilang ang smugglers po ay kumbaga ay parang nananabutahin na economic sabotage ng ginagawa nila. Pero wala pa rin eh. Di ba? Wala pa rin mahuhuli. Kahit na sinabi na ni Amy Marcos, kilala mo sila. Ading, kilala mo yung mga smuggler na yan. So kung talagang gustong hulihin, mahuhuli. Madam Koa, ano bang ginawa ninyo? Most of these projects have been established, Ayan. admitted as ghost projects. Ito naman po, COA na naman ang kanyang tatamaan. At mababanggit pa rin dito yung madalas kong binabanggit sa inyo na kilala na, nakita na natin kung paano mag-imbestiga itong si Senator Marcolita. From congressman, kapwa niya congressman, inimbestigahan niya at hindi niya tinigilan. Na ngayon ata ay governor na.
Nakita rin natin siya kung paano mag-imbestiga doon sa ABS-CBN. Talagang hindi niya tinatantanan. I hope po talaga dito, ganon din ang mangyari, hindi niya tatantanan. Hanggat walang managot sa ng isa dito. Hindi na po pwede yung kapit ka ni ganito, may connection ka kay ganyan. Hindi po ganyan si Senator Marcoleta. Ang lalaki ng binangga niya, biro mo, ABS-CBN, ilang abogadong mga hinaharap nila noon. Hindi siya tinag. Kasama pa nga dati niyan si Boying Remulla si Mike Defensor. Diba? Sila Mr. Google, kasama nila yan lahat. Pero ang binabanatan nila palagi, si Senator Marcoleta or Congressman Marcoleta at that time, kasi siya po talaga, alam niya ang iniimbestigahan niya. Dala-dala pa rin niya ngayon. I hope po ng iba nating mambabatas ay matuto kung paano mag-imbestiga. Kasi dyan po sa atin, dyan sa iniimbestigahan dyan, pag nag-iimbestiga sila, agad na po silang nagsaside. Troy, Senator Marcoleta. Bakit hindi kayo makapagsalita, makapag-report? Ghost pala. Bakit lumusot sa inyo? Sir, sa ngayon po, sir, since we are still consolidating and gathering data from our regional and district auditors. Alam niyo yung problema, you have a very standard way of answering us. Yes, You are still waiting for your regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam Coa? Kasi puro kayo post-audit eh. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Like what happened in Misamis Occidental. Yan. I ask your regional, anong tawag niyo ron? Director po, sir. Regional Director ng COA. I ask him, there is a very irregular project being constructed in Misamis Occidental in Barangay Lamaan. This is a project shepherded by the former Congressman. He was a deputy speaker in the House of Representatives. Kapareho ko siyang deputy speaker. Yung kung pagtatayuan ng lupa ng housing project na yan, by the way, Mr. Secretary, yung contractor doon ay itong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, one of the 15 contractors identified by the President. Sabi ko, tinatanong ko sa kanya, alam mo ba na yung pagtatayuan ng housing project na ito ay hindi pa sa pangalan ng city? I don't know, sir. Bakit hindi mo alam? Kasi po, mag-audit lang po kami pagkatapos ng project. Saan ka naman nakakitang? Ibig ko sinasabi ko na nga sa iyo ngayon eh. The city of Lamaan, the local government's LG unit at that time, succeeded in getting a writ of possession. On the basis of the writ of possession, itatayo nila yung housing project. I told them, is the writ of possession transform itself as a title for the city? Ito na naman pong Alpha and Omega General Contractors and Development. Ginamit lang po yung lisensya niya, Mr. Secretary. Alam mo niyo kung sino yung gumawa doon? Yung mismong gobernador ngayon na mayroong isang construction company. I hope he is listening. At sasabihin ko sa kanya ngayon, hindi pa ako tapos sa'yo. Oy, aray. Mr. Chairman. Let me continue with the... Mr. Chairman. Mr. Chairman, Mr. Chair, you still have the floor, Mr. Chair. Just a clarification, Mr. Chairman. Si Subiri naman? Ako. Yes, sir. So, sabihin hindi ko lang naman ito taga na- Bukidnon yun, Mr. Chairman. Hindi Bukidnon yun. Yung Project na yan ay hindi sa Bukidnon. Misamis Occidental ito eh. Misamis. Laman, Laman. Okay. O malayo yung Bukidnon. Thank you for the Senator. clarification, sir. Mr. Chairman, connected to So, the... Senator Soto, okay ka na? Tapos ka na po kayo? Kasi kayo yung mga may priority Ako, hindi muna pa. magtanong. And then, Senator Villanueva, wala na siya rito. Senator De La Rosa, okay ka na? And then, now, I will pwede ba? I'm not yet through, Mr. Chair. Only one question. Nasa akin pa yung floor, Mr. Chair. Paano mo nalaman sa iyo pa ang floor? Pare sila singit na singit eh. Pinasisingit mo kasi. Wag ka na magpasingit. You continue. Okay, thank you, Mr. Chair. Okay, Mr. Secretary. Once proven that these are ghost projects, what action are you going to take? We will file all the necessary charges, Your Honor. Ewan sa inyo. And ghost projects, actually, sabi ko nga, anybody who is involved in the implementation of that kind of a project has to be answerable. Your Honor. Pagkatapos na mawala yung pera natin, nawala yung pera ng gobyerno. Well, unfortunately, Your Honor, this is... Ito bang mga these municipalities that I have mentioned, nabayaran na ba yung itong Wawaw Builders? Bayad na ba?
Please check your Yung mga records. projects na na-complete, Mr. Yung mga projects that have been filed, palagay ko na nabayaran na po lahat to. So, Except when will for- we expect your investigation to finish? Probably in a couple of weeks, or next week, Your Honor, we just have... And who is in charge of inspecting the quality control in the province of Bulacan? right now, Your Honor, I have relieved the entire district office. What? I have relieved the entire district office and the Assuming regional... that you have relieved all your officials, who is this person who is in charge of inspecting the quality control in Bulacan before you relieve them? In the district office, Your Honor. In charge nga ron sa quality control ng Bulacan. I don't know. Parang hindi po sila prepared. Nasanay sila siguro doon sa pag yung dati-dati mag-i-interview o nag-i-hearing, kayang palusot-lusutan. Kaya parang hindi sila masyadong prepared dyan sa mga tinatanong. Tinatanong kung sino ang in charge sa quality control. Nirelieve na daw lang niya lahat. Tapos hindi niya kilala yung in charge doon sa kung saan man lugar na yan na tinatanong ni Senator Jinggoy. Di niya alam. I understand na hindi po niya malalaman, kilala lahat yan. Imposible po, marami yan. But hindi po ba, wala po siyang staff na nagbibigay dito sa region, ito yun, o ganito, ganyan. Hindi, nagre-rely na lang sila, di ba, sa tanungan on that, dyan sa panahon na yan. Ewan sa inyo. Sana po, itong ganito na talaga sila, ganito talaga silang mag-ano parang madalas sasabihin na, I will give you information later on. Di ba? Mm. Your Honor, just may I have to consult? Mm. I was just informed, Your Honor, sorry about that. But the person who is supposed to undertake quality control in the district is Norberto Santos, Your Honor. Okay, Mr. Chair, I would like to I move that we invite this person in our Noted, noted. I'm done, Mr. Chair. Let me make another clarification. Kanina po sinabi namin yung total flood control budget ay 849. Yun pong 849 billion was only for 2022 to 2024. Ang total po from 2022 to 2025 is actually 1,200,000,000,308 million 300,000 or 1.2 trillion pesos. For the record po. Mr. Secretary, kanina sinabi ko this committee is willing to cooperate with your investigation. We're even willing to deputize a staff from this committee para lang makatulong dun sa paggawa ninyo ng investigasyon. Isang makatotohanang investigasyon. Kasi ang idea po namin, Mr. Secretary, we can even make a random testing. Halimbawa, kami pahiramin nyo lang kami ng backhoe. Ayan na. Our staff will pinpoint exactly what portion of that embankment, for example, Ayan. or that slope protection structure. Konti lang naman Babakbakin niya lang yung lilitaw at lilitaw talaga. Yung 6 meters na standard talaga. Para ko nang nakita. Minsan alternate, 6 dito, tapos susunod 3, o kaya 2, and then 6, and so on. O lahat kaya, baka 3 meters lang. Madali po yun. May establish nating lahat. So we will pinpoint particular portion of that structure, random. Are you committed? Yeah, that would be most welcome, Your Honor. Salamat po, pero We can wala po join kami dito. pambayad ng backhoe. Kayo na po makipag-coordinate sa opisina nyo, pahiramin nyo lang kami. May staff po kami. At kung kailangan po, kahit ako po ay sasama sa mga ilang sites po natin. Para lang mapatunayan natin. Wala daw po silang pera pambayad sa bako sa equipment. Pahiraman nyo na lang kami. Yeah. Talaga. Yes, Your Honor. Ah, Mr. Chair? Mr. Secretary, kanina po sinabi natin, one of the observations of the President, doon sa 15 kontraktor, nag-identify sila ng 5 na halos lahat ng region ay kanilang na-operate. Ibig sabihin, may project sila in almost all regions. Yay. So, may 18 regions po yata tayo, kung di ako nagkakamali, Mr. Secretary. So, palagay nyo na lang,
lahat ng limang ito, Legacy, Alpha and Omega, St. Timothy, EGB, Road Edge, palagay mo, they operated in 15 regions na lang. Kasi almost, sabi nung observation ng President. Ang isa po kasing project, Mr. Secretary, kailangan may dedicated na equipment, may dedicated na technical personnel. Ayan. I am correct? Yes, Your Honor. Palagay nyo, sa isang Yeah. common na project, ilan ang dedicated na technical personnel per project? Well, you have to designate your project engineer, your equipment operator. Yung essential lang, yung essential. Mm. 5, what? Yeah. Mga 7 siguro, Your Honor. So, 7. Okay. Sa equipment, anong threshold natin? The basic equipment, what is required, Your Honor? Kung kailangan yung Tell us. bako Mga ilan? 3? 5? for flood control projects, at kailangan mo ng bako, kailangan mo ng ano pa ba yung ano ba? Vibro hammer. Siguro 4 na mga malaking equipment. Yung Your Honor. pipe driver mo, importante yun, di ba? Yeah, yun ang Siya yung vibro hammer. magbabaon ng mga... Yung sinabi ko, vibro hammer. Your okay, Honor. okay. Meron pang modern ngayon eh, di ba? Hydraulic yun eh. Yan, vibro Ngayon, kaya ko po tinatanong, hindi po ninyo magagamit yung 7 personnel na yon sapagkat dedicated na sa unang... Sa Region 1 meron ka. Yes, Your Honor. Para maikalat mo ang sarili mo in 15 regions, so 7 ang kailangan technical personnel, 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary? 55, Your Honor. Ilan po? 55, Your Honor. So, kailangan meron siyang... Sorry, 85, Your Honor. Kailangan meron siyang 85 na technical personnel. Tama po? Para lang maikalat niya yung sarili. Tama, Your Honor. Mm. So, kinakailangan marami kang bako, marami kang pile driving. Ang nangyayari po kasi, hindi totoo eh. Nagre-renta lang sila ng lisensya, pinahihiram ang lisensya, babayaran lang ng royalty. Ganito po yung nangyayari. They are flagrantly violating the IRR of 9184 na dedicated equipment, dedicated technical personnel per project. Hindi mo mai-assign sa ibang project. Hindi po nangyayari ito. It's impossible. It's impossible. Nakukuha siya ng 85 technical personnel. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Kaya po nangyayari, na ikalat niya yung sarili niya. This is impossible. Kailangan po matutukan natin and we will get to the bottom of this, sabi natin kanina.